Okay, gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng project na group chat. Pareho din kaya ang epekto ng mga content na pagchat-chatan natin sa inyo. Kasi ito yung mga nakatulong sa akin na makarating ako sa US ng 28 years old ako. Ang ginawa ko lang, ginaya ko yung mga nauna sa atin. Somehow, pareho rin ang resulta nito sa akin. Pagdating ko sa US, ganun na lang rin ang ginawa ko. Nanggaya na lang ako ng gaya sa mga ginawa ng mga nauna sa atin. Ang tanong, kung gagayahin ba natin ang mga napagtagumpayan ng mga nauna sa atin at iiwasan natin ang kanilang mga pinagsisisihan, mas maganda kayang strategy yon kaysa destroy it yourself o trial and error. Hindi natin to pag-i-eksperimentuhan. Kumbaga, panunuorin lang natin yung ibang tao kung ano ang nangyari. Ang mga post natin na to, para lang tong chat forum. At dahil ayokong sayangin ang oras ninyo, pakinggan nyo na lang ito habang pinanunood nyo kung ano ang nangyayari sa paligid ninyo. Yun ang screen nyo. Baka sakali sa mga ganitong project, makapagpalakas din ang loob ninyo tulad ng nangyari sa amin. Mas marami tayong nalalaman sa mga ginawa ng mga nauna sa atin. Mas marami tayong mapagpipilian kung ano ang dapat nating gawin sa ating mga sitwasyon. Kaya sana samahan niyo ako sa project na to. Nung nasa second year college ako, sabi ko sa nanay ko, tutulungan ko na lang kayo sa tindahan. Hindi pala ako makakarating sa stage na napili kong kurso. Ihinto na lang ako. Isa pa, nasa second year college na kami, parang advanced subject pa rin sa high school ang tinuturo sa amin. Hindi ko nakikita kung ano ang trabaho ko pagka-graduate ko. Sabi ng nanay ko, ba't di ka na lang mag-nursing? Nakakarating agad yung mga graduate ng nursing. Libre pa expenses papunta sa US. May sign-on bonus pa raw. Hindi kasi habang panahon, malakas ang pagtitinda ng agricultural at poultry supply. Dahil masunurin akong anak, naghanap ako ng eskwelahan na tumatanggap ng late enrollee. Hunyo na kasi noon. Nakakita naman ako at sinabi sa akin kung ano mangyayari. Dahil tapos na raw ako ng 2 taon, sa first semester, ituturo muna sa amin ang trabaho ng nurse at bakit ginagawa iyon. Ituturo iyon sa classroom. Sa second semester naman, hands-on na. Dadalhin na kami sa ospital, community clinic, iba't ibang department sa Manila. Sa third year naman, hands-on pa rin. At sa fourth year, hands-on pa rin. Pagka-graduate ko, pumunta agad ako sa mga recruitment agency sa Malate. At sinabi ko na tapos na ako ng nursing at pinakita ko ang diploma ko. 28 years old ako nang makarating sa US. 4 months ang processing mula submission ng mga documents hanggang arrival ko sa New York. Ano ang mga sinubmit ko? Pagchat-chatan natin yan sa susunod. Sana sa mga ganitong content
lumakas din ang loob ninyo at mapabilis din na matupad ninyo ang mga pangarap nyo. Gagawin natin ngayong project ay parang gagawa tayo ng video diary ng mga ginagawa natin dito sa US na sa tingin ko ay kapares lang ng ginagawa natin sa Pilipinas. So kung gusto mo gayahin kung ano yung ginagawa natin dito sa US, magagawa mo na rin dyan sa Pilipinas. Nagkataon lang siguro na yung sitwasyon ko noong araw ay ganun, kaya nangyari yung mga bagay-bagay. Pero palagay ko kung susuriin natin na ano kaya kung ganun na lang ang gawin natin, baka pareho rin ang resulta sa atin nung nangyari sa mga nauna sa atin. So yun ang titingnan natin dito sa mga video natin na to, para na sa ganon mapagtimbang-timbang nyo kung ano yung dapat yung gawin, at kahit paano ay magkaroon tayo ng motivation na kung gagawin ko pala yun, baka sakali ganun din ang mangyari sa akin. Ang mahalaga dito, huwag nating hahayaang gamitin ng ibang tao ang oras natin. Dahil ang araw natin, napakakaunti lang ng oras natin para sa sarili natin. Kung halimbawa gumigising tayo ng alas 6 ng umaga para pumasok tayo sa trabaho o pumasok sa school ng 9 a.m. hanggang 5 p.m. yun. Ganun ang pag-uwi natin, maaaring siguro na yun, mga 6:30 ganyan, uuwi na tayo. So magluluto tayo ng hapunan, kakain, so 7 o'clock na. Pagdating ng 7:30, baka naghahanda na tayo para gawin kung ano man kung ano natin yung gusto natin gawin. Halimbawa yung mga homework natin, ganyan, mga assignment natin sa trabaho o sa school man, at aabutin na tayo noon hanggang alas 9, no? Tapos matutulog tayo, tapos ganoon naman ang gagawin natin. So parang wala na tayong oras para sa sarili natin. So yung mga mamunting oras na yon, makakatulong yon, dahil ganun yung nakatulong sa akin. Ngayon, ang tanong, pareho din ba ang epekto sa inyo kung ang gagawin ninyo ay katulad lang rin nung ginawa nung mga nauna sa inyo? So subukan natin yon kung ganun din ang mangyayari sa inyo, dahil itong project natin na to parang inuulit ko lang para na lang rin sa sarili ko. At tinitingnan ko naman kung ano yung mga ginawa ninyo na pwede kong i-implement sa pang-araw-araw ko. So sana samahan nyo ko dito sa project na to. Pansamantala ngayon, walang music, no? Dahil parang napansin ko na pag wala kang music, wala kang pinakikinggan, wala kang pinanunood, walang cellphone, walang internet, walang TV, mahaba ang oras. Nararamdaman mo lahat ng oras na nagdaraan. Humahaba yung oras, nagkakaroon tayo ng nakikita natin na marami pala tayong magagawa. So yun lang ang gusto kong subukan ninyo, na tingnan nyo kung halimbawa makakatulong yon ng pakikinggan nyo lang yung paligid ninyo, makikipag-usap sa mga mahal nyo sa buhay, makikipag-usap sa tao, sa mga kaibigan, walang distraction. So dito sa vlog na to, yun lang ang gusto ko lang makuha ninyo. At kung nandito pa rin kayo, sana samahan nyo ako sa susunod.